Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa mahusay at bitiranang aktres na si Caridad Sanchez. Halika mga kapkwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Caridad Sanchez ay isang maalamat na aktres sa Pilipinas na ang karera ay umabot na ng mahigit 6 na dekada, kaya't kinilala siya bilang isa sa pinakakilalang lola o grandparent na karakter sa pelikula at telebisyon. Ipinanganak siya bilang Caridad Yusan Sanchez noong August 1, 1930 sa Mandaue, Cebu. Mula sa pagiging bahagi ng isang malaking pamilya, umangat siya upang maging isa sa pinakarespetadong character actresses sa bansa. Maagang buhay at simpleng pinagmulan. Malaking pamilya, siya ang bunso sa 15 magkakapatid na anak nina Marcos F. Sanchez at Sofia Yusan. Unang pangarap bago siya mapasok sa mundo ng pelikula, pangarap niyang maging isang abogado. Paglipat sa Maynila noong 1958, gumawa siya ng matapang na desisyon na iwan ang kanyang buhay sa Cebu upang subukan ang kapalaran sa Maynila. Sinasabing nagbanta pa siyang tatakas kung hindi siya papayagan ng kanyang ina. Unang break, nagsimula ang kanyang karera sa LBN Pictures, kung saan siya unang lumabas sa pelikulang Malvarosa, 1958 bilang kapalit ng buntis na si Rosa Rosal. Pag-angat sa kasikatan at mga kilalang papel. Nakilala siya sa kanyang husay sa pagganap mula sa pagiging kontrabida hanggang sa pagiging minamahal na ina at lola sa mga palabas. Nanay Edad, naging tanyag siya bilang Nanay Edad sa sikat na teleseryeng Gulong ng Palad noong 1977 hanggang 1985. Pioneer sa telebisyon, lumabas din siya sa mga klasikong palabas tulad ng Bayani at Tabing Ilog. Mahahalagang pelikula, kabilang sa kanyang mahigit 100 pelikula ang Maalaala Mo Kaya, at Bagong Buwan, na parehong nagbigay sa kanya ng FAMAS Best Supporting Actress Awards. Huling yugto ng karera, patuloy siyang naging aktibo hanggang 2010s, kabilang ang paglabas sa Darna, at One True Love. Personal na buhay at mga pagsubok. Pamilya, ikinasal siya kay Vicente Babaw, isang sundalo. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Cathy Babaw, isang kilalang grief counselor at kolumnista, at si Alexander Joseph Babaw. Pagiging byuda, naging byuda siya sa edad na 47 matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa atake sa puso. Siya ang nagtaguyod sa kanilang mga anak bilang isang single parent. Mga kamag-anak, siya ay tiyahin ng broadcaster na si Julius Babaw. Huling taon at kalagayan ng kalusugan hanggang 2026. Pagre-retiro, siya ay retirado na sa industriya ng showbiz, at ang kanyang huling malalaking proyekto ay umere noong 2014 hanggang 2015. Kalusugan, noong September 2020, ibinahagi ng kanyang anak na si Cathy na siya ay may demensya mula pa noong 2015. Gayunpaman, nilinaw ng kanyang anak na si Alexander na ito ay isang banayad na kondisyon sa pag-iisip na kaugnay ng pagtanda. Ayon sa mga ulat noong 2025, siya ay nananatiling malakas ang katawan at nakikilala pa rin ang mga matagal ng kaibigan sa industriya. Pagdiriwang ng 75 taon noong August 2025, ipinagdiwang ang kanyang ika-75 kaarawan, at kinilala siya bilang isang buhay na alamat ng showbiz sa Pilipinas. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!